programang Kaya Mo Yan sa DZRH. Sa araw na ito, pakikilala ng ating main host dyan sa studio, ang ating special guest, and we're very happy that he made time for us this afternoon. Busy sked. Emer, pakilala mo na ang ating special guest. Go ahead. Yes, ako napaka-galante at parang kasing gwapo mo rin ito. White hair din ito. But talaga, but all over the world, globally. Hindi kami nagpapatina ni Seth. Yes, and of course, syempre talaga. Yun, sa trabaho. Yes, ang ating Department of Trade and Industry Secretary, walang iba, Alfredo Pascual. Yes, welcome po, Secretary. Magandang hapon sa inyo. Yes. Afternoon, Sec. Maraming salamat po sa hapon ito. Alam ko napaka-busy nyo from all your travels all around the world. Talaga namang ang mga investors natin dumadagsa. Pero ngayon talaga ang pag-uusapan natin mismo, ang tanong ko nga kay Secretary Sec, ano bang pwede natin magandang pag-usapan ngayon? Kaya ang MSMEs ang ating pag-uusapan ngayon. Doon tayo nakafocus ngayon sa araw na ito. Okay, Secretary, kamusta po ang mga grupo ng mga SME dito sa ating Rising Philippines? Ang mga maliliit nating negosyo, itong nakaraang dekada ay talagang lumalago. Ano? Doon sa statistika ng Philippine Statistics Authority, mga 1,100,000 ang total MSMEs. Pero gumagawa rin kami ng sariling pagbilang namin sa DTI. Ang pinakausap namin bawat munisipyo. At tinitignan namin yung kumukuha ng mayor's permit. Sa bilang namin ngayon, ang kari-report lang sa akin ay mga 2.2 million na ang mga MSME na actively nag-ooperate. Kasi bukuha sila ng mayor's permit. Alam niyo naman yung mayor's permit. Ang taon niyan, kinukuha. Although doon sa registration ng mga pangalan, meron kaming business name registration system na computerized na, no? Online. 5 million ang nakarehistro kasi may mga nagrehistro na, good for 5 years yun, maaari nagsara na, hindi naman nire-report sa amin. Galing. Partner Ricky. So, masaya naman kami yung mga ginagawa namin pagtulong sa mga MSMEs ay nagkakaroon ng resulta na kinagaganda ng negosyo nila, ng ating tinutulungan, at ng ekonomiya ng ating bansa. Yes. Nako. Alam mo, totoo yan, Emer at Cory, no? Yes. Si Secretary, ako, kare-renew ko lang nung aking DTI certificate noong 2023. At nakakatuwa, napakadali kong nagawa, Secretary. Yung online sistema nyo, I applied it online, I got it right away, within a day. Thank you for your testimony. So, I have that because nag-umpisa ako 2018 when I left government noong 2018 from the Department of Tourism. Tinayo ko, nag-register ako sa DTI, tapos nag-expire noong 2023. So, pinarenew ko. Napakadali. And it's still active up to now. Ako isa doon na beneficiary at salamat sa tulong ng DTI Secretary Fred. Salamat din sa inyong testimonya. Cory? Kung nga si Sec Fred, no? Ano kaya ang unang nakita nyo na kailangan ayusin ng inyong tanggapan? Alam mo, napakalawak ng scope ng DTI. Nabanggit nyo na nga yung paghakot ng investments dito, yung pag-strategy ng industrialization ng bansa, yung trade relations natin sa ibang bansa at yung domestic trader, ano? Ngayon na, kabibigay lang sa amin yung responsibilidad para sa internet transaction under the Internet Transaction Act. Tapos meron pa kaming consumer protection, no? Meron rin kami TV program every Saturday, Correct. Tinatagyan namin yan, ano? So, nung umati ako, hindi isang bagay lang kumuha ng attention ko, no? Kundi sa bawat function ng binanggit ko, may mga nakita akong priority. Kamukha sa
MSME, Yeah. ang gusto kong mangyari, kasi may mga negosyo center tayo sa Yan. bawat munisipyo Yes, at saka opo. syudad. Ano? Oo. Ngayon, pumupunta yung mga nagme-mentor doon, nagpo-provide ng training. Binigyan ko ng instructions yung grupo nag-manage ng mga negosyo center na i-transform namin yung negosyo center na maging learning center. At saka online learning na. No? Ando na ngayon ang direksyon ng ano eh. So, yun ang isa sa mga nagawa natin. Saka yung digitalization ng Yes. mga MSMEs. Unang-una, yung paggamit nila ng digital payments para facilitate ng transaction. Pangalawa, yung pag-onboard nila sa mga e-commerce platform. Ano? Yes. Para lumawak yung merkado nila. Kasi yung kadalasan yung MSME nagbebenta lang doon sa paligiran niya eh, sa Panahon barrio natin. niya, sa Yes. town, o siguro malaki hanggang region. Ngayon kung sumasali siya yung traditional trade fair dito sa Manila, Yes. nagkakaroon siya ng access sa mga taga Maynila. Pero kung papasok siya sa e-commerce, ang market niya mas malawak, ano? National, pwede ring international. Yes, tama po kayo dyan. Yan ang talagang priority programs yun. Pagpasok nyo ng admin natin, talagang digitalization at upskilling. At alam nyo ba yung mga ating kabataan, talaga namang sanay yan sa e-commerce. Ngayon, pwede na kayong pumunta sa inyong nayon, yung mga barangay, mag-mayors. Kung kayo na mayor's permit, mas madali na ngayon magnegosyo. At madali na ang registration ngayon, tulad na sinabi ni Chairman Ricky ngayon. Chairman, ano pa ang mga katanungan natin, di ba? Ang dami-daming natulungan ng DTI ng mga trade fairs natin, di ba? Hindi, tsaka ngayon, yung nasa probinsya, Yes. ang ngayon lumalago na. Secretary, kamusta naman ang movement ng mga SMEs sa mga lugar outside of Metro Manila? Siyempre, mga Cebu, Davao, no, medyo active. Yung iba pang mga lugar, ano ang focus ng attention natin dyan, Secretary? Ang focus ng attention natin, mabigyan natin sila ng modern technology. Ano? Ilantaan natin yan sa, ito, matagal na rin na umpisahan, 2016, Yes. itong pagbibigay ng shared service facilities. Yan, totoo. Yun. Ito, magbibigay tayo ng machinery o ibang gamit na papatakbuhin ng ating partner, no? Yung Yes. partner natin pwedeng yung local government, pwedeng Entrepreneurs. pwedeng private company. Kaya mag-ooperate noon. At doon naman pupunta yung mga MSME na malapit doon sa shared service facility at gagamitin nila yun. Halimbawa, yung packaging machine. Yan. Kita nyo ngayon, yung mga Oo, binibentang magaganda. produkto, ang gaganda ng Yes. packaging, ano? Yung Opo. mga galing sa mga Yes. MSME sa probinsya. Yes. Magaganda na yung packaging. Yon, bigyan namin ng attention yon at tinuloy namin yung umpisahan na rin noong dati. At ngayon, nag-i-introduce pa rin kami ng bagong technology. Halimbawa, yung banana. Yung banana, i-export natin. Pwede na. As raw. Pero kung ipoprocess natin yon into Yes. banana Chips. flour o Chips. powdered banana Yes. using hindi heat. Kasi kung heat, mawawala yung nutrients at saka yung Tama. flavor. Okay. Sinasa. Ay what we call cryogenic process. Pababain mo yung temperature at saka ilalagay sa vacuum para yung tubig instead na maging steam, Yes. diretso na mag-evaporate. Yung pag nagawa itong banana powder na to, ang value mag-multiply by 7 times. Ano? That's right. Ah, Tama. Kailangan mo ng 10 kilos na raw banana, Value adding, yes. produce 1 kilo nitong banana flour. Ano? Yung 10 kilos na raw banana, siguro, palagyan natin $5, ano? US dollars. Itong 1 kilo kasi yung 10 kilos na raw banana maging 1 kilo flour, ang value nito sa market $35 US dollars. Okay. 7 times ang taas. Yun din ang gusto naming
mag-introduce ng mga technology sa ating mga coconut lands, ano? Kasi na-export natin ano pa rin either coconut oil o virgin coconut oil, maraming use, ano? Pero yung meat, marami pang pwedeng gawin doon sa meat. Pwede rin i-powder yan, ano? Okay. At maging, yung ka-powder kasi ginagamit yan sa cooking, flavoring, ice cream o cake. Gano'n ang mga gamit yan. Kasi nung isang biyahe ko sa Netherlands, may namita akong trader ng mga powdered agri-products. Kailangan. Sabi niya, yes, yun ang puntahan ninyo, pataas ang value addition, ano? Doon sa mga agricultural crops natin. Yun ang maganda. Ma'am Cory? May binabanggit din kasi, go ahead, Cory, go ahead. Cory? Okay. Secretary, ang value ng trade fairs, yan. Maliban sa nagaganap dito, palagi namin nababasa kung saan ngayon ang DTI nagte-trade fair. Ano epekto niyan sa mga local na mga produkto pa na pwedeng dalhin abroad? Yung trade fair na to, marami iba-ibang lugar at iba-ibang focus, ano? Merong food, merong handicraft, merong iba pang fabrics, gano'n, ano? O garments. Sinasama natin dyan yung mga small businesses na nakapag-produce na ng volume, ano? Kasi useless magkasama ka ng isang maliit na kumpanya doon na hindi pa ayos yung production. Pag nag-order, hindi naman mamimit yung order. Sayang lang. At masisira ka ang pangalan natin doon sa buyer. So, mamimili kami, tapos sasama namin yan, i-introduce right there and then, doon sa kung saan yung trade fair, may mga order na nakukuha. Kadalasan, ano yan, maabot ng mga hundreds of millions of US dollars, ano? At pinapatrack ko sa kanila na yung order na pumapasok, hindi lang yung nakuha sa trade fair, kundi nasusundan pa ng ibang order. Nag-board meeting kami nung few days ago. Yun nga ang pinagagawa ko doon sa team, na i-track nila yung experience sa mga orders, kung may mga repeat orders, ano? Kasi yun ang magbibigay volume over time. That's right. Scalable. Dito naman, yung pupunta rito, talagang impress yung mga buyers na pupunta rito sa trade center natin, ano? At meron doon tayong food, merong crops na ginagawang exhibit. Yes, Cory. Pero traditional yun, ano? Meron yung sila, yung Sitem ang yung isang namin. Yes, Sitem, yes. Tinulungan nila yung mga ayos ng small businesses na nag-export na maglagay ng website, ano? Tinulungan nila rin gumawa ng mga gandang pictures para parang may continuing exhibition sila, no, through the website. Website. Yes. Promote naman namin yung mga link doon sa website na yon para yung mga prospective buyers abroad. Alam mo ngayon, karamihan online Online, yes. Nung pandemic, talaga napuwersa tayo puro online. Nabilis. Yung habit na yon, dala pa rin natin hanggang ngayon, ano? So, yun, minamaximize natin yung value. Pero kailangan natin gumawa ng mga website, mga maayos, ano? Para o-order. Pero iba pa rin yung nakikita physically yung produkto, kaya sumasali pa rin kami sa mga trade fair. Cory? Okay. Cory? Yes, para sa mga gustong magpatayo ng negosyo, ano kaya ang maipapayo nyo sa kanila sa inyong DTI's top 5? Sa mga yung bawat negosyo center namin, may mga doon, mentors. Yung mga mentors, mga established business people, mga dating professionals, retired at saka active pa sa serbisyo. Sila yung inaalam kung ano yung background ng gusto magnegosyo, anong capitalization kaya niya,
para ma-determine kung anong ang tamatch na negosyo pwede niyang pasukin. Dito rin sa Manila, ang ginagawa namin yan, partner namin yung Go Negosyo. Yes, ang Natidinig ating nyo Go siguro Negosyo. yan. No? Yes, of course, ating of course. Joey. Yes. Si Joey Concepcion. No? Concepcion, yes. Ginagawa namin sa mga mall yun. Ang daming dumarating doon. Mahigit 500, minsan mabot ng 1,000. Nag-mentor And then na may kami. mga Yes. dinadala kami doon, mga mentors. Parang coach. Yes. Coach, yes. Ano yun, may mga tables, one-on-one yun. Mag-uusap yung gustong magnegosyo o may negosyo na, nagpapatulong, kakausapin yung mentor na magbibigay ng advice. Tama. Yan. Katulad nga, kami rin po sa aming partner ng mga DAR naman beneficiaries, we are going in also with the Go Negosyo team ng Kalap. Tapos pagkatapos mag-process kami ng mga produkto, DTI naman ang gagawin namin na. Kaya talagang whole of government approach itong ginagawa nating lahat eh. Talagang dapat magsama-sama tayo para from agriculture, kasi itong MSMEs, maraming pwedeng negosyo dyan sa agrikultura. Ay, ito, ang maganda, e-commerce talaga ang talagang tututukan natin ngayon. Ang digitalization, mga bagong paraan, lalong-lalo na sa DTI, sir, di ba po? Tama. Yung e-commerce lumalago talaga at meron naman kaming tinayong initially na partner kami sa isang private entity para i-onboard yung mga natawag naming OTOP, One Town, One Product Enterprises. Ayun, OTOP Hub. Yan, Corey. Yan. Parang ang magiging hub, yun ang online. Kasi Yes. yung OTOP Hub, marami tayo niyan. Nagkalat sa mahigit around 130, 150, ano? Normally sa mga capital city at saka dito sa Metro Manila, yun ang physical OTOP Hub. Yung virtual OTOP Hub doon sa e-commerce platform. Kasi yung i-display mo doon sa OTOP Hub physically, i-display mo ngayon online doon sa OTOP digital platform. Meron akong tanong kay Sec. Yes. Paano po ninyong poprotektahan ang mga consumers na bumibili sa mga mga negosyo nung pala mga scammers sila? Ako, yan. Totoo yan. Full of government approach na sinabi nyo, ang ginagawa namin, papartner kami sa NBI. Yes. Kasi may mga cybercrime units, ano? DICT. O yung mga cybercrime na yan. Tsaka through education. Yes. Yung una namin tinakal dyan, yung mga pyramiding. Yes. Yung mga mingi ng investment, tapos sabihin sa'yo, kikita ka ng malaki, papasok ka ngayon ng pera, Yes. bibili ka ng mga produkto nila, kuha ka ng mga, sa downline mo, ano? Meron kaming nilalabas na criteria to determine kung legit o hindi yung ng ganyan na sinasabi, ano sila, tawag doon, multi-level marketing. Multi-level, yes. MLM. Yes. At ganun din nga. Ngayon, mas Pero kinakatakot talaga namin ngayon yung scam na sa online, ano, sa TikTok, Facebook, at pinag-aaralan namin ng gusto to. Iba't ibang chat groups. Ang dami, no? Kailangan, ang gagamitin na natin dito, mga AI type of monitoring. Ano? Yes. At ginagawa naman yan. May mga system ng ganyan eh. Yung kamukha ng Facebook, yung mga foul languages. Yes. Pinakagad yun. Ang gumagawa niya, AI na yan. Ano? Yes. Tama. So, nagdi-develop kami ng gano'n, ano? Para pasala natin yung mga gumagamit ng digital platform para mag-scam ng mga investors, consumers, yung mga walang malay na madaling maingganyo, no? Kinakatakot namin ngayon,
yung gumagamit ng mga personality na Nako, kilala. ang dami kong kilala Pero, yan. Oo. Yeah. May Yes. Oh. Di ba? Yes po. Parang endorser, fake. Papaalala na. endorser ka, Nako. gagamitin isang Oo. sikat na basketball Yun. player, sikat na artista, Tama. sikat na Opo. personality. Pero yung pala, produce na ng AI, ano? Oo, kaya pinapaalalahanan ko, hindi po kami AI, talagang totoo po kami ngayon. Totoo po kami. Kaya authentic. Secretary, authentic yan, authentic yan. rito. Authentic yan. Ang dami po Pero namin. marami na ngayon yan, ano? Oo, yes po. Pinakitaan nga ako. O, tingnan mo to, ako to, no? Yes. Sabi niya, ikaw nga yan. Sabi, hindi ako yan, no? Tama, Ginawa lang yan. Ako lang. Kumakalita ka lang gano'n. Ayan, no? Kaya, Cory, mag-iingat ka. Ayan. Secretary, meron namang ang taong bayan, pwede naman mag-check sa DTI, ano? Yes. Yung pangalan ng kumpanya, registered ba yan? Ito po. Di ba? Dapat siguro ganun ang panawagan natin, Secretary, na bago kayo pumasok sa investment, checkin nyo muna sa DTI ang papel yan. Oo. Meron naman kaming parang single portal para sa pag-file ng complaint, ano? Ano na rin, online na rin, ano? At saka inilaunch na rin namin yung online dispute resolution kung Yun. meron naman Okay. dispute between the seller and the buyer, no? Correct. Ano ngayon, yung inassign na sa amin yung pantay sa ating internet transactions, Yeah. kapatibay namin yung mga systems namin gagamitin para pansala ng mga scam at saka pag-resolve ng mga conflict between sellers and buyers. Okay. Tama. Yes, Cory? Yes? Kay Shek, ano ang mga industriyang nangunguna sa pagkita at Oh, sa Dami. ekonomiya ng bansa? mahirap magbigay ng advice. Baka may sumunod Lahat, tapos pero yung malugi eh. Oo. Talaga. Gaga. Maraming elements Marami na naman yan. na kailangan, ano? In- Yung competence ng gagawa. Oo. Pero yung mga, alam nyo naman, ang unang titignan nyo, ano ba yung ini-import Yes. ng malakas natin? Yun. Yes. Yes. Pakakaproduce ba tayo para Yun. substitute doon sa import na yun, ano? Di ba, ang daming mga food products Yes. imported kung saan-saan, ano? Kaya ba natin gawin yun? Kaya naman, ano? So, doon tayo simula. Kaya nga, maraming mga snack foods ang galing sa mga Right. MSMEs Opo. sa iba't ibang probinsya. Bawat ikot ko sa probinsya, nakikita ko yung mga MSMEs talagang ang laki ng improvement na. Kasi nakikita ko dati Yes. dito sa Manila, ang papangit ng packaging. Ngayon, ang Right. ganda na ng packaging, ano? Tsaka yung Ayun, naging improve. na. Yes. So, Tama. pwede nang lumaban doon sa mga, alam niyo naman, yung imported sa, Yes. ayoko nang banggitin yung bansa. Yes, yes. So, may mga bansa, ganda ng packaging. Oo. Mukha nun, Pagbukas mo. binigyan ako doon ng dessert. Oo. Galing pa yan doon. Nung binuksan ko, ice drop lang pala. Tamo. Totoo yan. Talaga na tumutulong ang DTI. Sa amin din sa dati, sa GK Enchanted Farm kami, ng branding. Importante yan. Saka yung packaging. Naku. Yung branding, Yes nabanggit po. ko yung branding. Opo. Yun din, tinuturo namin sa mga training program at mentoring. Ano? Kaya talagang mga kabataan, tuloy nyo lang yung pagkaka-entrepreneur nyo. Yan ang mga talagang, yan ang yung magpapaunlad sa atin. Ang trabaho, ang negosyo talagang yan ang magpapaunlad sa atin. Naku, kanya-kanya tayong kayod, pamilya, barangay. Di ba? Chairman Ricky, yes? Hindi, talagang ito, pumapasok mga message talaga. Secretary, na-scam kami sa mga shopping portal. Di ba? May mga ganun, yung items. Yeah. Meron bang kaming pwedeng ilapit sa DTI pag kami, ang dumating na produkto, inferior dun sa promoted nung shopping platform? Oo, pwede po. Marami Pwede. na kaming na-handle na ganyan. Yes. Ang binibigyan din namin ng responsibilidad yung platform, ano? Kasi sila yung nagsasala dyan sa yung kung sino ang papayagan nila magbenta sa platform nila, no? Yes. Kailangan responsibilidad nila na siguraduhin na maayos yung merchandise, Items. yung seller na i-onboard nila sa e-commerce platform nila.
In other words, Secretary, hindi pwede maghugas kamay yung app. Hindi pwede. Kasi Hindi pwede. responsibilidad nila. Yung kanilang... Meron. Well-defined naman dun sa Internet Transaction Act tsaka dun sa ginawa naming implementing rules and regulation. I-issue namin malapit na. Very good, very good. Meron akong quick example bota. Nako. Akala ko naman, tama yung size pagdating sa akin. Sobrang naman laki. Sobrang laki. So, hindi nyo na ibalik. Kasi may sizes yun, sorry, di ba? Binuksan na niya. So, you hold them back, medyo matagal, pero hold them responsible. Siguro yun din magiging vigilant, Secretary. Kailangan vigilant yung ating mga kababayan. Oo, tsaka kung talagang meron natingin nila na loko sila, mag-complain sila. Yung iba kasi, hindi masyadong talaga, ayaw na nilang maabala. Kaya nga yung ginagawa natin, para wala masyadong abala, online na. Yes. Online na, yes. Madali na ngayon, kaya kailangan mag-complain. Yung complaint number or hotline or saan ba tayo makapagreklamo kung merong mga problema ganun. DTI. Meron kami sa DTI website, DTI.gov.ph yan. Ako. Hindi ko masyado yung nandyan lahat yan. Pero punta mo lang kayo sa DTI website, may kita doon yung portal para sa complaint. Yung hindi naman lahat ng complaint, hawak ng DTI ang pag-resolve, Pero, ang namin, no wrong door ang policy namin. Pasok lang kayo, kami na ang bahala magpasa niyan, Right. Kamukha yung senior citizen discount. Yung 20% senior citizen discount, hindi naman responsibilidad ng DTI yan, kundi merong local government unit yun may office sila, So, papasok sa amin yung complaint, papasa namin sa tamang office, In other words, Secretary, huwag kayong mag-hesitate. Huwag mag-hesitate. Kung hindi man sa DTI yan, tutulong din kayo na i-refer sa tamang ahensya. Napakaganda nun. Meron ako itatanong ulit. Check. Di ba yung mga gift certificates ng mga ibang establishments, pag mag-issue sila ng gift certificate sa isang tao, may expiration date pa ba yan o wala? Yun nga pinagtatalunan kasi kung binili yung certificate, dapat wala expiration date, dapat wala. Okay. Tingin ko, wala. Dahil binayaran yun ng cash. Pero kumisan kasi, depende kung yung bibilin specific, Dahil siyempre, nagbabago yung price, di ba? Kung hindi mo bibilin kagad, baka by the time bibilin yung certificate mo, sa lower amount, Depende sa arrangement. Sa dami na certificate. So, nagiging case-to-case basis pa rin yung sa gift check. Meron pa rin mga judgment pa rin na in-exercise. Para kaming meron din kami parang quasi-judicial function sa ganyan. Pero ganoon pa rin, Sec. Pwede ilapit din sa inyo kung merong pagtatalo nung nakakuha ng gift check at yung establishment. Yan ang maganda nun. Yan ang maganda nun. Kahit nga yung coaching Lemon i-complain sa amin ginagawa. Ayan. Para ayos. Yung defective yung product na binenta, complain, ayaw i-refund yung pera niya. May discount. Inayos namin, mabalik yung buong pera, Okay. Well, Secretary, maraming salamat sa oras nyo ngayong hapon. Alam namin very busy ka kahit Sabado ng hapon na bigyan mo kami dito. Nasa iyo opportunity, Secretary, na manawagan at magbigay ng inyong mensahe sa ating mga kababayan all over the country at pati mga nasa abroad. Go ahead, Secretary. Ang DTI ay nandito para tulungan kayo. Kung kayo investor, mapadali ang inyong pagpasok dito sa Pilipinas. Kung kayo isang maliit na negosyante, bibigyan namin kayo ng training, sasali kayo sa shared service facilities, at bibigyan kayo ng financing. Meron kaming financing arm, yung Small Business Corporation. SBC. Kung micro or small yan, na rin sila, AI-driven na rin. Yung dating evaluation nila na tumatagal ng weeks,
ng linggo. Ngayon, 1 to 2 days, may desisyon na. No? Tapos na. Wow. Without sacrificing the quality of the decision. Ano? So, yung mga ganon, meron tayo niyan. At kung ako naman ay makakatagpo tayo ng gusto magsimula ng negosyo, meron tayo mga startup yun na program. Yes. At meron tayong mga program para dyan, Startup Venture Fund. At saka kakatayo ko lang in partnership with an American company yung Startup Accelerator. No? Kasi ang kulang sa atin yung follow-up eh. Tama. Yun. Nakita mo may prospect, walang experience sa iba, walang linkages. Yes. Eto, kompletong linkages niya sa mga korporasyon all over the world, mga venture capital all over the world. At makakatulong doon. Bibisita. So marami tayong serbisyo na pwedeng ibigay sa mga gusto magnegosyo, sa may negosyo na, maliit man o malaki, at yung nagkakaroon ng problema sa kanilang mga transaksyon. Very good. Maraming salamat, Secretary Fred. Salamat din sa inyo. Mabuhay po kayo. Yes. Mabuhay po. Papasalamat din. Yes, papasalamat din ako. Yes, Sister Menchu, ang mabuting bahay. May bahay. Thank you po. At pinakulakan niyo kami. Secretary Fred, ang sipag. Ang aming. Saludo kami. Saludo kami, Secretary Fred. Ang brother natin. Salamat. Yes, ang brother natin. FC. Yes. Sa oras natin 4:53 ng hapon, yan po, narinig nyo. Ha? Kahit hindi talaga sa DTI, narinig nyo, ilapit nyo sa DTI at sila ang tuturo sa inyo kung saan dadalhin yung concern ninyo. Yes. Yan. Yun ang kagandahan nito, Emer. Yes. At kami po ay magbe-break kasi nag-aabang na yung mga kaklase namin na mga silberde dito sa Happy, Healthy at Mapa. Yan na naman. Yes. Standby po mga kaibigan. We'll be back. Standby po.